Handa na ba kayo mga teammates? Dahil ngayong araw ihahatid ko sa ringside view ng mga kwento ng mga Pilipinong boksingero dito sa Power Punch. Sa ating pilot episode, nakakwentuhan natin ang tinaguriang Wonder Boy ng Philippine Boxing, ang undefeated boxer mula sa Lagawe, Ifugao na si Carl Ames Martin. Ating alamin ang kwento sa likod ng kanyang bawat laban sa loob at labas ng boxing ring dito sa Power Punch. Sa boxing, hindi lang lakas ng suntok ang labanan. Minsan, desisyon lang may pinakamabigat na tama. Magandang umaga mga boxing fans at ako po si Paolo Salamatin at welcome sa Power Punch. Sa bawat pag-akyat niya sa ibabaw ng ring, may dala siyang kumpiyansa at bangis na tila ba matagal nang hinubog ng panahon. Isang batang probinsyano na hindi lang suntok ang puhunan, kundi disiplina, determinasyon at pusong hindi marunong umatras. Siya ang kasalukuyang WBO Global Super Bantamweight Champion at unti-unti nang kinikilala bilang susunod na malaking pangalan mula sa Pilipinas sa mundo ng boxing. Walang iba, nag-iisa mula sa Lagawe, Ifugao, ang Wonder Boy na si Carl Ames Martin. Maraming nagtatanong kung ano nga ba ang nilalaman ng bag ng isang professional boxer. At ngayon, para sa ating first part ng ating segment, ang What's in the Bag, kasama natin ngayon si Carl Ames Martin, ang Filipino boxing prospect natin, undefeated. At yun nga, dito ngayon si Carl Ames Martin upang ipakita ang kanyang nilalaman ng kanyang bag. Carl. Hello, Sir Pao. Hello. So, ano bang nilalaman ng bag natin ngayon? Ano bang normal na dinadala ng isang boksingero kapag pumapasok sa boxing gym or dinadala mo kapag sumasaba ka sa isang laban? Ang kasangkapan ng nasa loob ng aking bag ay yung mga pang-training ko, gaya ng gloves, fighting shoes. Siyempre, lagi ako may dalang plastic para sa mga aking pinagpawisang short, damit. At siyempre, hindi mawawala yung aking extra na pamalit. Ayun, so, pakita nga na, tignan niya natin, Carl, kung ano yung champ, yung nilalaman ng bag ng isang Carl Ames Martin. Okay. Ayun, boxing gloves. So, yan, una, boxing gloves. Boxing gloves. Ayan, so, boxing gloves, ito, kailangan lagi itong nandito. Kasi ito talaga yung essential sa mga boxingero. Hindi ka tatawagin boxingero kung wala kang boxing gloves. Apo, tama po. Nandito, pangalawa natin ay ang aking Boxing fighting shoes. Siyempre, kung may boxing gloves, meron ding boxing shoes, di ba? So, Nandyan yung aking benda, plaster sa aking kamay, kamao, para mapanatiling safety ang aking mga kamao. And syempre, yung pad para manatiling ligtas at walang galos yung knuckles ko sa bawat inside. Ito bang mga, ang tawag dito, pad? Pad po. Pad, kailangan to, essential to sa mga... Sa boxing fight mo ba, sa lahat ng mga laban mo, kailangan din ng mga pad? Sa katunayan, sa pang-training ko lang din. Pang-training lang to, no? And sa sparring, karaniwan hindi ko na rin magamit sa sparring yan. Pagka sparring kasi nagpapatong kami ng tela kaysa dito. Kasi pag ito, hindi ka na makakaramdam ng suntok talaga dyan dahil malambot na yan. So pag sparring lang talaga ito, pang-training? Pang-training lang po yan. Pero sa totoong laban, hindi ito ginagamit? Yes, sa rules din, hindi ito ginagamit? Hindi po. Pinagbabawal po yan sa katunayan. Meron kaming plaster. Ito yung tinatawag na plaster para mapanatiling matigas at hindi magalusan yung
aming mga ankle sa mga kamay. Itong hand wrap nga pala, no? Ito kasi karaniwang pinag-uusapan to ng kamakailan, no? Lalong-lalo dun sa yung mga atleta natin, mga boxingero sa SEA Games. No? May parang pinag-uusapan din, pinagtatalunan about dun sa hand wrap, no? Lalo sa mga mas matataas na division. Yes. Ano bang pagkakaiba ng mga hand wrap natin sa mga boxingero? Ano bang Ang pagkakaiba po nito, meron tayong amateur hand wrap na yun yung resolution na dapat gamitin ng mga amateur fighter sa laban. And meron din tayong pang professional hand wrap na ginagamit. Ang tawag po nila dito ay Japanese hand wrap. Ito yung karaniwang ginagamit ng mga professional boxer pagka lumalaban sa taas ng ring. And magkaiba yung pang-amateur and then sa professional dahil meron pagkakaibang klase ng resolution sa bawat laban kasi nga po meron tayong batas doon na sinasabi. So, para sa aming mga professional, ito ang aming ginagamit dahil mas mahaba at magiging safety yung knuckles mo dito. Oo, mas makapal, no, pagka nirap nga. Sa iba ba, mas maigsi? Pag mas maigsi ba yung hand wrap natin, onti lang yung mako-cover ng kamay, ano? So, mas manipis yung kakalabasan. Mas hindi ba safe? Yes, Tama ba? possible at malaki ang accuracy na pwede siyang ma-injury yung mga knuckles mo pagdating sa laban. Ayun. So, ito hand wrap, no? Ito, essential din to para sa mga boksingero. So, ito kailangan to. At ito nga, nakita natin sa bag ni Carlames Martin. Ano pa bang nasa bag ni champ? Siyempre, hindi mawawala lagi yung plastic. Uy, plastic. Ano ba yung pang mapaglagyan ng napawisang kagamitan, short, damit, and siyempre yung aking pamalit na short and damit. Hindi mawawala yung tubig, siyempre. Oo. Kailangan natin hydrate talaga all the time. At kakatapos lang nga natin na makita o yung halukayin yung nilalaman ng kanyang bag no, ni Carlames Martin. Ngayon naman ay tingnan natin or samahan natin siya sa kanyang susunod na workout routine. Kumbaga, sasamahan natin siya kung paano mag-workout ang isang professional boxer kahit na sa mga normal na araw lamang. At pagkatapos nga ng light workout or warm-up ni Carlames Martin ay susunod naman dito sa kanyang heavy bag kung saan hinawakan natin to kanina at dinamdam natin kung gaano nga ba kalakas sumuntok ang isang Carlames Martin o isang professional boxer. Abangan sa Power Punch, ang kwento ng inspirasyon sa bawat laban ni Carlames Martin. Tutukan sa ikalawang bahagi ng ating panayam sa Filipino boxer, dito lang sa Power Punch.